Alright, shoutout guys sa ating mga ka-YouTubers at siyempre sa ating mga kapwa OFW na ating mga taga-subaybay dito sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mainit na balitaktakan tungkol po dito sa 3% ng PhilHealth na idadagdag para sa ating mga OFW. Alright guys, pero kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget paki-subscribe po muna. Nandiyan po sa baba yung subscribe button at paki-click lang po yan. At syempre sama na rin po ninyo ang ating Christmas bell. Joke. Okay, so wag rin pong kakalimutang i-share. Okay, so pag-uusapan po natin ngayon ang ito na. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol po dito sa ating lintik na PhilHealth contribution na gagawin ng mandatory. So, ayan po. Sa bagong batas po na ginawa ng PhilHealth na yan, ay kinakailangan po nilang lumikom ng kaukulang pondo para sa ating sa bagong batas na inaprobahan yung National Healthcare. So, dapat sana hindi sa atin na mga OFW yun hinuhugot kasi napakahirap maghanap buhay. At unang-una, ang problema dito is mandatory. Okay, so ngayon, ang sinasabi ng PhilHealth gawa ng nasa pandemic pa tayo, so obligado po muna tayong magbayad ng 2,400 piso. Yung dating yung dating binabayaran natin. Pero after that tayo ng kung paano natin babayaran yung remaining na premium ng PhilHealth. So kung gusto natin ng monthly sa online natin yung babayaran or PhilHealth. Tapos ang masakit-sakit pa rito ito ay dahil ito ay mandatory once na nag-miss tayo ng isang buwan na hulog or magkakaroon tayo ng ng penalty dito. So ayan po. At hindi lang po yan, every year pala ito ay tataas hanggang 2025 hanggang umabot ito ng 5% mula sa 3%. So ayan na nga po. Okay, kung ikaw po ay sumasahod ng 20,000 ang iyong basic salary, 20,000 sa isang buwan. So, ang babayaran mo po niyan sa isang taon is 6,864 pesos. So, malaki na po yan na mababawas sa ating 20,000. Napakabigat po niyan. Napakabigat. Okay, so ngayon, kung ikaw naman ay sumasahod na ang 26,000, ang magiging annual mo, ang taon ng bayaran mo sa PhilHealth ay 8,580. Ang masama kasi nito, bago ka kukuha kasi ng OAC, mandatory nila na kumuha ka muna, magbayad ka muna ng PhilHealth premium mo bago re-releasean ka ng OAC. So, ibig sabihin nito, hindi ka makakalayas ng Pilipinas kung wala kang OAC. Ngayon, dahil kailangan mong OAC, kailangan mo munang magbayad ng PhilHealth. Hindi po ba ito ay isang malaking kalokohan at tayo ay sinasakal ng mga OFW? Na kung tutusin ay hindi naman talaga dapat natin ginagawa yan. Bakit tayo ang inoobliga dito ng mga OFW samantalang sa Pilipinas andyan yung mga mayayaman, mga multi-millionaire na mga businessman sa atin? Bakit hindi sila yung mag-shoulder niyan? Maggagawa-gawa tayo ng batas na national healthcare na yan, pero sa OFW din pala ipapasa. Hindi po makatarungan. Bakit? Ano ho ba kami? Mga gatasan. Di po ba? Okay, so sa mga sumasahod naman ng mga 50,000 isang buwan, yan po ay 16,500 po ang ating babayaran
sa ating taunang contribution. Pwede naman na magbayad muna tayo ng 2,400 sa PhilHealth. Tapos, re-release natin ang OAC. Kaya nga lang, yung balance natin ay ikakaltas yun. Yun. 3 months or kung 3 months na yan, kakaltasin nila ng kada every 3 months 6,000 ganyan. Depende sa option na gusto mo. So, talagang yan ay pag hindi mo nababayaran, yan ay tutubo. 'Di ba? Para po tayong umutang sa PhilHealth na pag tayo po ay nakapag miss ng buwan or 3 buwan na bayad ay tayo ay tutubuan. So, naging utang pa po natin ang ating PhilHealth contribution sa kanila. Idi wow! Oh. Bakit hindi po nila habulin dyan si Senator Raisa Hontiveros na humawak ng PhilHealth na yan? Saan napunta ang ibang pera dyan? At saka bago nila pag-isipan na mga OFW muna ang kanilang targetin, bakit hindi nila muna imbestigahan or targetin yung mga empleyado mismo dyan, yung mga opisyalis dyan sa PhilHealth na ang lalaki ng sweldo? Kunti nga lang ang nakukuhang pera na na contribution dyan sa mga nagtatrabaho. Paswisweldohin mo pa ng 100,000 ang CEO. 100,000 isang buwan ang sweldo ng mga CEO dyan. Paano pa yung president, yung mga bla 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 dyan, ng mga opisyalis? Wala namang ginagawa kung hindi umupo. Kasi sila raw daw yung mga utak dyan dahil ini-invest nila yung pera natin na nakukuha nila sa atin para tumubo daw, para yung mga pagpalagay na lang natin, oo, nandyan sila. Pero hindi naman makatao na sumweldo ka ng ganong kalaki na samantalang kinukuha lang din naman ng pera na pinangpupundo sa PhilHealth sa mga workers din. Tapos may isa naman dito, sasabad-sabad, sasabihin, ay hindi sir, kasi ganito po yun wala namang problema po yung ganun. Paano magiging walang problema yung 3%? Napakalaki niyan. Aber, napakamaraming na yan, maalat na asin na yan. Kalaking halaga yung makukuha sa iyo. Paano kung sumasahod ka ng 60,000? O magkanong magiging mo niyan, 21,000 ang annual mong babayaran sa iyong SSS. Kayo mga ka-OFW, papayag ba kayo na ganunin tayo? Yung parang tayo ang ginagawang escaping goat na pwede nilang gatasan anumang oras na gusto nilang gawin. Hindi po makatarungan. Ang mahasama pa dyan, itong PhilHealth na to, ay ginawa nilang pangsakal sa atin yung OEC. So hindi ka makaka-abroad kung wala kang PhilHealth, hindi ka magbabayad. So hindi ka mabibigyan ng OEC kung hindi ka magbabayad muna. 'Di ba? 'Di ba ang babait nila? Ganon sila kababait, mga ka-OFW. Ayan. Tapos sasabihin natin na malaking tulong. Oo, malaking tulong yan. Pero sa ating mga OFW, depende sa lugar kung saan tayo naroon, hindi natin kailangan ang PhilHealth. Unang-una, katulad sa akin, may insurance ako dito. May insurance. Hindi lang isa, dalawa ang insurance. So, anumang kadahilanan na nagkaroon ka ng karamdaman, ito ay magagamit mo agad-agad dito. Yung PhilHealth, kailan mo magagamit yan? Yung iba nga dyan hindi nagamit. Hulog ng hulog, 30 years na naghulog, pero hindi nagamit. Nung nagkasakit, hindi nagamit. Kasi katwiran ng PhilHealth, mayroon kang isang buwan na hindi nahulugan. So, hindi ka pwedeng gumamit yan. O sabi nung gagamit, babayaran ko muna yung na hindi ko nahulugan ng isang buwan para magamit ko lang, mabil ka lang. Ay, hindi ka pwede kasi lumampas ka na nga ng So, ibig sabihin nila,
panibagong hulog ka na naman uli. Kung baga sa balik sa una ka na naman. So, di ba napaka-unfair yan? Maigi pang is eh. Dahil nakakapag-loan tayo, at pagdating ng tamang edad, nakakapag-benepisyo tayo, mayroon tayong pension. Tapos kung natigok, may makukuhang boreal yung yung mga naiwan mong mahal sa buhay, at may makukuha silang, mailalansam silang pera. Or yung kung mayroon ka mang mga bata pang yung mga minor de edad na mga anak, makakakuha sila ng pension mula sa iyong naiwan na makukuha sa SSS. Pero itong PhilHealth na to, wala kang makukuha dito. 'Di ba? So ito ay maliwanag at malinaw na tayo ay talagang ginagatasan lang dito. Sabihin natin nakakatulong sa mga mahihirap. Hindi natin kasalanan mga ka-OFW kung bakit sila naglabas ng bagong batas na nag-alalayon na itong ating mga walang trabaho at mga mahihirap na kababayan ay ilibre na sa PhilHealth. Gusto nila ng gobyerno yung ganyan. So dapat sila ang magpupundo niyan. Sabi nila may mapagkukunan ng pondo. Nandyan ang PCSO, nandyan ang PAGCOR. So bakit sa OFW at kukunin yan? Kaya mga kababayan, dapat manawagan tayo sa ating mahal na Pangulo na sana ay pag-isipang mabuti ito dahil ito ay napakalaking pabigat sa atin. Yung UEC na nga lang, di ba? Sinabi dati yan ni Pangulong Duterte, alisin na yan. Pero anong nangyari? Parang hindi naman po naalis yan. Andyan pa rin yung UEC, hindi ka pa rin magbabayad ka pa rin. Yun ang masamang katotohanan, mga kababayan, mga ka-OFW. Yeah. Sabi nga dito sa mga nagpro-protesta na yung 3% mandatory na PhilHealth payments for OFW, huwag po sana gamitin ng OEC para gawing kasangkapan para singilin ng OFW sa premium or pagbabayad ng PhilHealth. Totoo. Kasi parang ginagawa ninyong ginagawa nyong hostage. Hino-hostage nyo kami mga OFW. Bago kami kumuha ng OEC, gusto niyo magbayad muna kami ng PhilHealth. Ang OEC po is attract and identify OFW who underwent legal process. It was never meant to capture the OFW para singil ng kung ano-ano katulad ng PhilHealth premiums na ito. Based sa comment na aming natanggap ay total ang lahat ng OFW sa 3% mandatory PhilHealth payment na ito. So please stop adding burdens to OFW. Malinaw po. Kung hanggat maaari, mas maigi sana na pag-uusapan ito ng mahinahon. Pero kung yan ay hindi ninyo maayos at gagawin pa rin ninyo yung gusto ninyo mangyari, is kami mga OFW ay magkakaisa para labanan ito. Pwede na naman namin gawin nito ang no remittance for 1 month. Diba? Ang masama kasi nito, masyado nyong itinataon kung kailan may krisis. Diba? OFW, ito may krisis tayo, tapos nising ko hindi nga tayo nabigyan ng ayuda ng government. Sino lang ang nakatanggap ng mga ayuda na yan? Yung mga walang trabaho na hindi taxpayer, yun pa ang nagkakapakinabang dyan sa mga relief na yan. Samantalang kaming mga OFW na nagpapakahirap dito, pare-parehas lang din naman. Kung yung walang trabaho sa Pilipinas, walang trabaho, kami din walang trabaho kasi lockdown nga, di ba? So, ibig sabihin, kailangan din namin ng ayuda. So, nasa ng UWA. Hindi kami, sabi may bibigay na 10,000 na piso para sa mga OFW. Pero, pili lang.
Ang gusto lang pala nilang bibigyan, hindi lahat. Ang bibigyan lamang ay yung mga na-redundant na, walang trabaho, mga hindi nakabalik sa trabaho na umuwi ng Pilipinas, yun lang silang makakabil. So kami na hindi umuwi ng Pilipinas, nandito pa rin sa abroad, eh hindi kami kasali daw. Mm. Katulad dito sa amin, dahil mabuti na lang yung gobyerno ng bansa na pinagtatrabahuan namin, binigyan kami na ang subsidy. So hindi na kami kasali, kami may subsidy naman kami. Bakit hindi ba kami Pilipino para hindi kami bigyan ninyo? Wala din kaming ginagawa. Wala kaming trabaho. Nagugutom din ang pamilya namin sa Pilipinas. Ngayon nga ang masama, pagka ang pamilya sa Pilipinas ay may abroad, hindi po pwedeng tumanggap ng ayuda mula sa gobyerno. Bakit ganon? O tapos ngayon na kailangan nyo ng pondo diyan sa PhilHealth, kami ang inyong tatargetin? Wala namang masamang magbayad kahit sabihin natin na mandatory ang bayad na yan. Pero kung ganyang kalaki po, is talagang yan po ay nakakalungkot na balita para sa amin. Malaking pahirap, malaking bagay na mawawala sa amin na pera na yan. 3% kasi. So, pwede naman kayong magdagdag. Hindi naman kayo binabawalan na magdagdag. Pero hindi yung 3%. Yung 2,400 ninyong sinising sa amin na yearly sa OFW. Sabihin na natin singilin ninyo 5,000 na. 5,000 na yearly. Okay lang yun. 5,000 or kaya 4,000 yearly. Pero wag naman yung 3%. Po, tragis naman yan. Ano ba namang klase kayong mga tao dyan sa gobyerno na nakaupo dyan sa PhilHealth? Kukuha kayo sa amin ng pondo, ilalagay lang ninyo sa mga bulsa ninyo kung ano-anong mga napakaraming kurakot diyan sa inyo totoo lang. Di ba kailan lang ay naimbestigahan kayo dahil sa corruption diyan? Tapos kami ngayong mga OFW ang pagdudusahin ninyo. So sa ating mga ka-OFW diyan, sana po ay magtulong-tulong po tayo, magkaisa tayo na itong para ito ay hindi maituloy na 3% mandatory PhilHealth payment sa mga OFW. Mayroon po tayong mga link po dyan ng petition. Mag-sign po kayo para makaabot tayo ng mga 1 million o 2 million na signature. At ito po ay pararating natin sa ating kinaukulan, lalong-lalo sa ating mahal na Pangulo. Sana po ay magkaisang lahat. Magandang araw po at mabuhay ang lahat. Sa mga kaibigan natin dyan, please pakikalat po ang video na to, pakishare sa iba para malaman nila na tinatarantado tayo ng PhilHealth. So, ayan po. Magandang araw po. Have a blessed Sunday po sa inyo.